Mga kaibigan, bago ako magbasa ng letter gusto ko lang pagbigyan tong taga-probinsya nating caller. Hello? 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 Hello, yes. Good morning po. Anong pangalan nila? Christian. Christian, first time mo tumawag sa akin? Yes, Papa Jack. Alright. Teka lang, kasi sinagot kita on air ako Kasi nakita ko may tumatawag sa akin na taga-probinsya. Taga saan ka ngayon? Sa Davao. Kamusta naman ang mga panahon dyan sa Davao? Mainit. Umaaraw ngayon dyan? Hindi na. Hindi na. Kala ko umaaraw dyan. Ilan taong ka na, Christian? 23. 23. Ayan. Yes. Chabacano ka ba? Hindi. Tagalog po. Tagalog. Nadayo lang dito. Ang ginagawa mo dyan? Work. Work? Anong trabaho ni Christian? Medical representative. Sabi lang chick boy daw mga medrep. Sabi lang Ano po? Chick boy daw pag medrep. Hindi naman. Pero may katotohanan ba yan kahit bahagya? Yung sa iba lang siguro. Yes po. Alam, naisip ko. Anyway, Christian, tama? Yes. 23 years. May asawa na? Wala pa, pero may kalibin. Asawa na rin yan. Parang ganun po. Lagay mo sa utak mo asawa para hindi mo lokohin, di ba? Kasi pag nakalagay sa utak mo, live-in ko lang to. May reservation, di ba? Wala, live-in lang naman kami. Ang pakinggan. Although hindi legal, hindi technical, di ba? Oo nga po. Alright, sige. Christian. Okay po. Anong gusto mong ihingi na opinion kay Papa Jack? Meron ba? Kasi po ganito. Bali, nag-live-in nga kami ng girlfriend ko dito sa Davao. Gano'ng katagal na? From dito sa Davao, 1 year mahigit. Okay. So, galing po kami ng Manila. So dinala mo siya dyan para mag-live-in kayo? Bali kasi nandito yung relatives niya, yung father niya. Ganyan. Okay. Okay. Then, so, almost 1 year na kami dito. Kamusta ang pagkasama? Then, okay naman po. Tapos, ang nangyari, so nagpunta siya dito, wala siyang work. Then, ako meron. So, okay. Then, tapos, bali yung father po niya, tinayo siya ng business. Anong negosyo? Internet shop. Internet shop. Okay. Yes po. Alright. Then, so far okay naman yung internet shop. 5 months na. Then, yung girlfriend ko, nag-decide na maghanap ng work. Bakit daw? Ayaw na kasi mag-depend lang dito lang sa business. Alright. Ibig sabihin, meron siyang determinasyon, di ba? Meron siyang outlook sa buhay. Okay. Parang ganun po. Tapos, recently, bali nag-resign ako sa work ko. As medrep. Bakit ka nag-resign? Medyo may problema po kasi. Yun na? Okay. Tapos, so siya, nung pagka-resign ko, nag-undergo siya ng training sa work na in-apply niya. Okay. Then, ang expect namin, dito siya sa Davao, ma-assign. Kasi dito siya na-hire. So, nagka-train siya sa Manila. Then, nung nasa Manila na siya, after a month, nag-decide yung company na sa Batangas na lang siya i-assign. So, palayo ng palayo sa'yo. Yes, parang ganun po. Tapos, after nun, so, tinanggap niya yung offer sa Batangas. Kinonsulta ka ba bago tanggapin yung offer? Para sa akin, parang kinonsulta in a way na parang formality lang. Pero mo ka? Parang sinabi ko na bahala na lang siya, na siya na lang mag-decide. Bakit hindi mo sinabing ayaw mo talaga yung sakaling ayaw mo?
Kasi dati, nag-undergo na kami sa ganong situation. Bakit nga itong pagkakataon na ito hindi mo sinabi? Kasi dati, parang may similar kaming napagdaanan na gano'n. Hindi yun dati. Kasi whatever happened dun sa nakaraan, Christian, dapat natuto kayo doon, di ba? Okay po. Itong pagkakataon na to. Kasi lumalabas sa usapan natin ngayon na ayaw mo naman pala yung naganap, tama? Opo. Okay, bakit di mo sinabi sa kanya ayaw mo? Kasi ayaw ko yung baka dumating yung araw na ako yung masisi sa decision niya. Kailan pa siya wala sa feeling mo? So, more than 1 month na po. More than 1 month na. Ano tanong mo sa akin, kapatid? So, ang nangyari nga po, di nasa Batangas na po siya. So, ikaw na namahala sa internet cafe? Parang ganun po. Ang kinakasama po nung loob ko, parang naiwan na lang ako dito. Ang nandito po yung father niya, yung grandmother niya. Parang nagpunta kami dito. Nandito ako para sa kanya. Tapos wala naman siya dito. Parang, syempre, paano ko pa ikisamahan yung father niya? Yung grandmother niya. Parang ako yung nahihiya para sa sarili ko. Parang ganun po. Yun lang ba ang dahilan? Yun totoo. Opo. Siyempre, gusto ko rin siyang makasama dito. Masama ang loob mo. Bakit? Parang... Kasi hindi niya maintindihan, di ba, na kailangan mo siya dyan sa tabi mo ngayon. Opo, ganun. At on the other hand, pinipigilan ka ng pride mo na pauwiin siya dyan kasi ayaw mo dumating yung pagkakataon masisi ka. Opo, ganun. Ano tanong mo sa akin? Tapos, Papa Jack, ang sa side ng parents niya, sinasabi na, sige, hayaan mo na muna siya doon. Magtiis-tiis lang muna kayo. Parang hindi nila ako naintindihan na dito, wala naman akong kamag-anak, wala naman akong kilala. Ikaw naintindihan kita? Siya na lang yung reason ko kung bakit nandito ako, tapos wala pa siya. Tapos, di ako makabalik sa Manila kasi iniisip ko rin tong business. Business naman niya to. Kailan kayo nag-usap? Bali nung nag-decide siyang tanggapin yun, medyo nagka-away kami. Tapos, parang nalistan ko siya ng communication. Pero siya, tawag na tawag ko. Pero di ko sasagot. Ako naunawaan ko yung sama ng loob mo. Naunawaan ko. Christian. Opo. Mahal mo ba siya? Opo, mahal ko po. Mahal mo siya. Kaya mo siyang supportahan kahit minsan papikit na yung gagawin mong sakripisyo? Opo, siguro. Alam mo, Christian, sabi ko sa'yo, di ba, nauunawaan ko yung pinagdadaanan mo. Tama, mali? Opo, tama. Kahit ako, kasama loob ko di ba? Opo. Imagine mo, hindi ko alam, kaya ka ba nagpa-assign sa Davao pa dahil sa kanya? Ganun nga po. Diba? Tapos, kasama po kami dito. Tapos, iiwan ka niya dyan. Wala kang kilala dyan, di ba? Ganun nga po. Sana naman lang, pinasilitate niya yung, kumbaga, nagbanggit siya na, sa Maynila ka na lang sa inyo, di ba? Opo. Para mas malapit ka sa Batangas, parang gano'n, di ba? Opo. Pero, Christian, di ba nag-uumpisa kayo ng buhay? Opo. At ito yung hinihingi ng pagkakataon ilalabas ko na yung idea na baka mahal ka niya o baka hindi, pero hindi naman yun ang usapin ngayon, di ba? Opo. Ang usapin ngayon dito, kaya mo ba siyang supportahan? Kasi totoo yung sabi mo sa akin, pag etong karir niya na to ay pinigilan mo at potensyal na may pwede siyang marating, opo, ikaw lang ang masisisi, hindi siya, di ba? Opo. So, ang iniisip ko kasi, Papa Jack, kasi ang kontrata na pinirmahan niya doon as 1 year. So, pag di niya natapos yung kontrata, so kailangan niya bayaran yun. At syempre, malaki din yun. Yung Wonder Ban, ang tawag nila dyan Opo. Then, ang inaano ko, paano pag naging okay siya ng 1 year doon, di naman siya pwede nga alis na lang kasi okay siya. So, wala rin kasiguraduhan kung after 1 year, babalik ba siya rito or what. Bakit mo iniisip yun? Di pa naman nangyayari. Nagiging pessimistic ka ba? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko lang alam.
Pero na-anticipate ko lang. Parang na-anticipate mo lang? Oo. Kasi ako, ayoko rin naman bumalik sa Manila. Kasi sabi niya, pero na-offer naman niya, pwede ka naman punta rito, gano'n-gano'n sabi niya. Pwede ka naman punta rito, ako ayoko naman. Bakit ayaw mo naman? Una, kasi may business na dito. Siyempre, sino na lang mag-aasikaso dito. And pangalawa, kasi Papa Jack, di ba nawalan niya ako na trabaho, nag-resign pa ako, di ba? So, hanggang ngayon hindi pa alam ng parents ko na nag-resign ako. So, ayaw kong umarap sa kanila na parang walang-wala. Ganun. Hindi naman sa walang-wala. Alam mo ganito, kapatid, hindi naman niya ginagawa yung bagay na pagpunta sa Batangas para magtrabaho. Opo. Dahil sa salapi, di ba? Bilang dahilan eh. Mali. Opo. Gusto niyang may marating. Di ba? Opo. Opo. At balang araw, dahil gusto niya may marating, naasahan niya bilang taong mahal niya at mahal mo siya, ikaw yung unang-unang tao magiging proud sa kanya. Opo. Magtitiis ka talaga. Sakripisyo yan, di ba? Sabi ni Father, nung huli ako magsimba, sacrifice is the only language of love. Mahal mo siya, mahal na mahal. Ang kamo kanina. Opo. Walang dahilan. Parang di mo siya maintindihan. Nakakasama ng loob. Di ba? Opo. Pero mahal mo yung tao, intindihan mo siya. Opo. Ito kasi, alam mo, madaling sabihin na sinasabi ko, pero alam ko, masama loob mo, di ba? Para pambihira ka naman, di ba? Iniwan mo ako dito, alam mo, hindi ko alam ang buhay sa Davao. Nakatali, di ba? Dahil ko pang binilanggung mo ako dito. Wala akong magawa kasi pag iniwan ko itong negosyo, masama ugali ko. Opo. Gano'n, di ba? Opo, gano'n nga. Pero alam mo, kapatid, unang-una, may drip ka eh. Yung art ng pakikisama, alam na alam mo yan. Opo. Di ba? So, imposibleng hindi mo kayang i-survive yan. Kung 1 year lang, huwag mo na isipin dagdag kontrata, I'm sure along the way, siguro pa pwede siya magpalipat kasi makikita naman employer niya yan eh. Di ba? Kung taga saan siya, saan origin niya, kasi pwede i-request yan. Opo. Di ba? Kung nakaanta ba itong mahal mo, ano bang pangalan niya? Erica. Pinsan ko yan ah. Ibiro lang. So, kung nakaanta ba si Erica, baka may gusto kami mensahe para sa kanya. Nagkakataon mo na to, dali, baka nakikinig yun. Kailangan ba? Ayaw mo bang sabihin sa buong Pilipinas kung gaano mo siya kamahal? Yan na naman yung pride mo. Yel, kahit iniwan mo ako dito, mahal na mahal pa rin kita. Kahit naramdam ko, naging least priority mo ako. Kahit hindi ko alam madalas kung anong gagawin ko dito. At alam mo naman yun, kahit na nandito ka pa, nahihirapan ako makasama dito sa mga tao dito, kahit nandito ka. Ano pa kaya kung wala ka dito? Sana dumating yung time na ako naman intindihin mo rin. Yun lang, Papa Jack. Ano na-miss mo sa kanya? Yung kakulitan niya. Lang. Oh, syempre yung presence niya. Alam mo, Christian, masakit yung narinig ko sa'yo, ha? Ginawa ka niyang least priority. Opo. Sakit yan, di ba? Opo. Parang pinaikot ng buhay ko ng sayo lang. Pinaramdam kong sayo lang. At wala nang iba. Tapos ngayon, parang hindi mo, di ba? Parang hindi mo yata concern yung nararamdaman ko. Parang ganun nararamdaman mo, di ba? Opo, ganun nga po. Kasi nang gusto mong isipin. Baka may gusto lang marating yung tao. Yung pagkakataon na meron siya ngayon, baka hindi na dumating ulit. At ang kailangan lang niyang gawin,
ay ipaintindi sa'yo. At ang kailangan mo lang gawin, at siyagain to